Okay, part 3 tayo. Ang gagawin naman natin ngayon ay isi-select natin yung mga username at password ng OWASP Jushop. Alin ba yon? Tingnan natin uli yung sa scoreboard. Okay, ito yon. Filter natin yung SQL. Ito. Yung retrieve a list of user credentials via SQL injection. So, ibig sabihin natin dito, i-query natin lahat ng mga nasa database, kung ano yung mga users or yung mga email na nasa database nitong site na to. Say, sa last video, nakita natin kung paano natin na-extract or na-infiltrate yung database schema nitong site. So, panoorin nyo muna yun kasi nandun yung detalye kung bakit ang gagamitin natin or ang ginagamit natin ay Firefox dito sa tutorial na to. And kung bakit dito tayo sa search titingin or mag-execute ng SQLi. Then mag-open ulit tayo ng inspect element at yung network. Reload natin to. Bali Firefox to And yung search ay nandito siya sa hanapin natin yung isang search. Dapat yung may queue. Okay, hanapin natin yung my queue. Okay. Balik muna tayo sa main page. Doon yung lalabas. Ayan, yung search queue. Hindi na kasi ito ma-execute ulit. Pakinggan nyo na lang or ulitin nyo na lang yung video nung past video about sa schema. Doon ko in-explain kung bakit kailangan natin gawin ito sa Firefox. And pindutin uli natin yung edit and resend. Yun. Then, kung natatandaan natin, nakita natin yung error kapag naglagay tayo ng single quote at yung close bracket or close parenthesis. Diyan, lumabas yung error kapag titingnan natin yung request at yung response. Yan, lumabas dito yung SQLite error. Okay, so para gawin natin yung i-close natin yung parenthesis at maglalagay tayo ng dash dash gaya ng dati. Okay, wala na siyang error. So gawin natin para walang lumabas na data, as in wala siyang na-select, lalagyan natin ng any character. Pag sinend natin yan, blank data, para ang lalabas lang ay yung kailangan natin. So ang kailangan natin nga ay yung username or yung lahat ng mga users sa loob ng database. So gagawin pa rin natin yung union. Na-explain ko na yun dati kung ano yung bakit union. Then magse-select pa rin tayo. Try natin user asterisk from, sabihin na natin user table. Then close, tingnan natin. No such table user. So wala daw table na user, baka users. S. Try uli natin. Okay, wala na yung error. So tama na users yung table. Minsan tsatsambahan nyo lang or kaya common naman talaga user or users yan, yung table name. Kaya dun sa pwede nyong balikan yung database schema, tapos titingnan natin, makikita din doon kung anong table yung ginamit niya. Okay, so sabi naman dito left and right of union. So dati, kung napansin nyo dun sa past video, umabot siya ng 9 columns. So yun pa rin yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then send natin. Na-explain ko na yun doon kung bakit ganyan. Okay, walang error. So kailangan malaman natin kung ano yung mga table, column name. Usually user ang ginagamit na column name. Tingnan natin. Palitan natin yung isang column.
So, error, wala daw column na user. Users kaya? Wala din. Email. Email siguro. Email. Ayun, meron. So, may column na table na email. Ayun, lumabas na yung lahat ng email. Ayun. Baka merong ID. Try natin yung ID. So, meron ba? Okay, ID, password kaya. Try natin yung password. Okay, naka-hash siya. Naka-hash yung password. Pero yun na yun. Ito na yun. Nakita natin yung mga list ng user dito sa database. So, nandyan yung makikita na natin. So, napakadali lang. Pag nakuha nyo na kasi yung schema, kung paano in-execute yung schema, parang parehas lang din ito. Select. Tapos, yung table name. Kung mapansin nyo, na-filter na natin. Wala na yung mga nasa unahan kasi ginawa natin ng ibang character. Pwede naman tong kahit ibang character. Sabihin na natin, ganyan. Punctuation mark. Ganun pa rin siya. Ayan. Nasaan ba yung mga, ayan, may mga username dito. May CISO, demo, yan. So, ayan. Sana meron kayong bagong natutunan dito sa video na to.